Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po ang mga sumusunod. Si Senator Amy Marcos nagsalita, no? Sinagot ni Senator Amy Marcos ang mga hanas ni Senator Ping. Ito po ang sabi ni Senator Amy Marcos. Gigil yarn, baka makipagsabunutan. Ay, ano ba yan? Ano ba yan, Senator Amy Marcos? Ha? Ito po ay hinggil sa mga allocables daw na mayroon si Amy Marcos. Yan po ay pag-uusapan natin ngayon. Kasama po sa pag-uusapan natin, ito pong balak pong ipatawag si Ramil Madriaga para po magkaalaman. Okay po yan sa atin. Wala pong problema yan. Ipatawag ninyo ang mga dapat ipatawag. Alam po ninyo, naniniwala po kami na yung mga Pilipino ngayon, alam na po, no, kung paano magsuri ng mga nagsisinungaling at hindi nagsisinungaling. Mas maganda yan na ipatawag, ma-question. Marami na pong mga congressman na handa pong ipagtanggol ang mga Duterte ngayon. Parami na po sila ng parami. Huwag kayong mag-alala. Okay, si Auntie Claire po, nagsabi na yung survey raw, survey rating ni BP Sara, wag daw pong ikumpara sa survey rating ni PBBM. Kasi vice president yung isa president. Pagbibigyan po natin yan, no? Pagbibigyan natin si Auntie Claire dahil hindi po natin ikukumpara kay BP Sara. Ikukumpara po natin yung dalawang presidente, si Pangulong Duterte. Yung first 3 years ni Pangulong Duterte at first 3 years ni Pangulong Marcos. Ayan pagbibigyan ka namin Senator Auntie Claire Iyan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bati-bati tayo, ang dami na pala nasa loob. Live po tayo live. Live po tayo ngayon sa ating channel. Huwag po nating kalimutan sa mga nanonood po, mag-likes, mag-subscribe yung mga hindi pa po nanonood. Yung mga nasa loob na po, bago naman sana kayo mag-comment, mag-likes po muna. Ayan, huwag nating kakalimutan yan. Okay. Magdiwang po tayo yung mga naniniwala po sa mga Duterte. Dahil ito po sa isang panayam ng mga banateros dito po kay Congressman Libiste, sinabi po diretsahan ni Congressman Libiste ang mga sumusunod na pananalita at matutuwa po tayo na tama po ang ating sinusuportahan. Alam naman po nating lahat na ngayon po yung allocables, no? Yung allocables po na pinauso ng Pangulong Marcos, wala pa pong allocables nung nagdaang administrasyon. Baka sabihin na naman nila, kasalanan na naman ni Duterte yan. Yung mga allocables po na pinagmumulan ng mga malawakang nakawan sa gobyerno. Teka lang po muna. Parang malabo yata tayo. Okay lang ba ang ating rehistro? Hindi ba tayo malabo dyan? Mga kapatid, okay lang ba yung rehistro natin dyan? Hindi po ba tayo malabo sa mag-1 lang kayo kung okay naman. Kung hindi okay, para ma-okay natin. 1-1 lang po kung okay po yung ating rehistro ng ating video.
Kung okay rin po yung ating audio, pakibanggit na rin po. Mag-one lang po kayo. Ngayon, kung ayaw nyo mag-one, mag-ayawan. Kung ayaw nyo pumindot ng one, mag-ayawan. Mag-ayawan na tayo. Ayun. Ano lang pala, medyo blurred. Talaga. Teka, ayusin lang natin ng konti. Oo nga, parang blurred nga. Bakit kaya blurred? Ayan. Yan siguro. Okay na siguro yan. Okay. Ito po mga kapatid, pakinggan po natin. Ito pong si the man of the hour, si Congressman Lebiste. Pakinggan po natin. Ng DPWH mismo, nandun yung allocable per district. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. I-stress ko lang 4 na distrito sa buong bansa ang 0 ang allocable. Sige, pakituloy mo naman na Congressman Lebiste. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 sa Zamboanga City. Sino ba yung mga nandun? Kasi Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso, if I'm not mistaken. Okay, yan po. Kaya nakakatuwa pong suportahan, no? Yung pinag-uusapan natin ng mga allocables, 4 na distrito po ang walang allocable, 0. Siniro po nila. Kaya po, yung sasabihin nila na magnanakaw yung mga Duterte, 0 na nga ang allocable, ano pa nanakawin? Yung mga kapartido po, yung mga kaalyado po ng mga Duterte, 2 sa Davao. Kasi yung mga Duterte sila Omar, tsaka yung ano pa ang pangalan ng isang Duterte ngayon, 2025 pa lang po sila eh. Hindi po sila kasama doon sa mga allocable. Ito po, pinapakita po rito na totoo po na kayo po na mga Duterte supporters ay tama po. Tama po ang ating pinaglalaban. Tama po ang ating sinuportahan. Yan po, wala po silang pagkakataong magnakaw dahil 0 po. Kumbaga, 0 po. Ito pong tinatawag nating allocables na pinagmumulan ng mga nanakawin ng mga congressman o pagmumulan ng mga poporsyentuhan. Paano ka mamumorsyento kung walang allocable na naka-align? Kung walang allocable na ibibigay sa yung distrito. Yan yung sinasabi natin na talagang hindi po parte ng mga magnanakaw itong pamilyang Duterte at mga kaalyado. At dahil dyan, mga kapatid, ipapa-impeach po nila ang isang Duterte. Antindi, no? Wala nang parte sa pagnanakaw pero ang i-impeach ay Duterte pa rin. Yan po, ganyan po ang mga DDH o Duterte diehard haters, no? Basta wala silang pakialam kung sino mga magnanakaw. Sila focus lang. Ang focus nila, pabagsakin ang mga Duterte. Yun lang po ang tanging focus nila sa buhay. Hindi po alamin kung sino yung mga mastermind. In fact, wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung matukoy ang mastermind o hindi. Wala nga silang pakialam kung may mahuling mga magnanakaw. Tayo na lang po yung naghahanap talaga. Mga Duterte supporters na lang po ang naghahanap ng mga tunay na magnanakaw. Sila po nakapokus na pabagsakin na lang ang mga Duterte.
Yan po ang katotohanan sa atin. Kaya po nagtataka sila bakit mababa ang kanilang rating. Bakit ang taas-taas ng rating ng mga Duterte? Bakit sila negative na negative? Pag-uusapan po natin yan sa pangalawa. No? Ito po, umaaray na. Ay, ito muna, bago yung umaaray. Ito, simple lang din to. Ang sabi po rito, pinagmamalaki po, mahigit 2 trilyon ang nabayaran ng Marcos administration sa taong 2025. Ito po, PBBM legacy daw yun. Tanging presidenteng nagbabayad ng utang ng bansa sa kasaysayan ng Pilipinas. Akalain nyo, lahat pala ng mga nangutang hindi nagbabayad. Alam niyo yung legacy nito? Parang ano yan, parang announcement na pwede na po kayong mangutang sa SSS. Anong uri po ng legacy yan, no? Yung pwede na pong mangutang sa SSS. Yan po. Yung announcement na ganito. Ang sabi po, pwede na raw po na ano pa yung mga announcement niya lately? Kulang na lang, Lotto i-announce. Ngayon po, PBBM legacy lang na raw po. Ang tangi pong presidente na nagbabayad ng utang ng Pilipinas, si BBM lang daw. Ang tangi hindi po, ang ibig sabihin po ng natatanging presidente, tanging presidente, siya lamang ang kaisa-isang presidente na nagbabayad. Totoo po ba yun? Imaginin po ninyo, si Cory, yung tatay niya hindi nagbayad ng utang. Kasi sa tatay niya nagmula yung malaki ang utang . Yung tatay niya hindi nagbayad ng utang. Pero pinauutang pa rin tayo. Si Cory hindi nagbabayad. Pinauutang pa rin tayo. Si Ramos hindi nagbayad. Pinauutang pa rin. Etc. etc. Si Duterte walang binayaran pero pinautang pa rin si BBM. Ano namang klaseng mga bangko yung nagpapautang sa Pilipinas? Hindi nagbabayad. Hindi nagbabayad. Katarantaduhan po yan. Yan po, isang malaking kalokohan po yan. Kaya may nagpapautang pa sa atin dahil nagbabayad po yung mga naunang presidente. Sila lang po, yung kumbaga, alam nyo po, parang ano yan parang yung umutang ka sa SS o GSIS o sa Pag-ibig Fund. Kaltas na kagad. Alam nyo po ba yun? Pag kayo po umutang sa Pag-ibig, GSIS, kakaltasin na kagad sa sweldo ninyo yun. Hindi nyo na po kinakailangang ipagmalaki yun. At ngayon lang po ako nakakita ng presidente na pinagmamalaki, pinagmamalaki po yung pagbabayad ng utang. Automatic po yan. Bago ka pa mangutang, halimbawa mangungutang ka ng housing sa Pag-ibig, automatic na po yan. Aprobado mo. Ibig sabihin, uutang ka ng, katulad po kami, 300,000 ang inutang ko sa Pag-ibig way back magte 30 years ago o mga around 28 years ago. Ang inutang ko sa Pag-ibig ay 300,000 lang, house and lot. Kumbaga bago pa lang ako, inuna ko kagad yung Pag-ibig . Sa kontrata nyo sa Pag-ibig, ikaw ay pumapayag, nakaltasan ka ng 2,400 something. Nakalagay na po yan sa kontrata. Bago ka pa utangin, pumapayag ka na yan yung babayaran mo taon-taon. Hindi po dapat pinagmamalaki yan. Kasi lahat po ng mga nangutang, bago ka pa utangin, kukontrata muna na ito ang babayaran mo taon-taon. Anak ng tinapay, . Ngayon, hindi po, mali po yung sinasabi nyo na si BBM lang po ang tanging presidente nagbayad ng utang. Kasi kung wala po nagbabayad ng utang na presidente, wala po magpapautang sa Pilipinas. Ano yan, limos? Taon-taon tayo nililimusan?
Mga maniniwala po dyan, yung mga wambang lang po ang utak. Lahat po ng presidente nagbayad ng utang, kaya nga tayo pinauutang pa rin hanggang ngayon. Oh. Yan po ba, mahirap po bang ispilingin yan? Sa mga matitinong tao, hindi po maniniwala dyan. Oh. Baka ganito po, si BBM lang po ang tanging nagmamalaki na nagbabayad ng utang. Kasi yung normal na gawain, parang ano yan, SS. O pwede na kayong umutang sa SS. Normal naman po yun. Dati na po pwedeng umutang yung mga miyembro. Iba po talaga, no? Pag hindi po normal mag-isip, hindi rin po normal ang sinasabi. Okay, ito po, dito na po tayo. Survey rating ni BP Sara, wag ikumpara sa nakuha ni Marcos Jr. ayon kay Claire Castro. Sabi pa po ni Claire, Auntie Claire, hindi mo po pwedeng pagkumparahin yung survey ratings ng presidente sa vice-presidente. Bakit natin ikukumpara yung Pangulo nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon? Ang hirap namang ikumpara nun. Di ba? Yun na nga, Auntie Claire Palagay mo ng tama yung sinasabi mo. Biruin mo yun. Nagbabakasyon na, talo pa yung nagtatrabaho. Kasi, ang tingin nyo sa mga Pilipino, Auntie Claire, sa totoo lang, ang tingin nyo sa mga Pilipino, mga bobo talaga Hindi po kami bobo. O sige, pagbibigyan ka namin. Hindi pwedeng ikumpara yung Vice President at President. Ikumpara natin sa dating Pangulo. First 3 years ni Marcos, December 2025, ano ang rating ni Marcos? At December 2019, first 3 years ni Tatay Digong. Akala mo Okay. SWS survey. Ano po ang net SWS survey ni BBM? -3. Ano po ang net satisfaction rating ni Tatay Digong? -3 kay BBM. Ilan po kay Tatay Digong? +72. Bato. Magunos dili ka. Yung isa -3. Nung first 3 years, -3. Si Tatay Digong, yung first 3 years, +72. Opo, minenos na dun yung satisfaction rating. Antindi naman, napakataas pala. Opo, kasi po, yun ang tunay na nagtatrabaho. Yung Presidenteng Duterte, ayaw mo ikumpara ikumpara natin sa Presidente. SWS pa lang yan. -3. Si BBM, si Tatay Digong, +72. Bakit po 72 lang? Sabi, kala ko ba mga 80s, 90s, minenos na po yung satisfaction rating Ibig sabihin ng net, iminenos mo yung satisfaction rating. Ang tindi pala, sobrang taas pala na rating ni Tatay Digong. Opo, kada 10 Pilipino, 10 ang naniniwala, ang nagtitiwala, ang nag-aaproba ng mga ginawa ni Tatay Digong. Akala po nila pag sinisiraan nila si Tatay Digong, magbabago pa yung pagmamahal kay Tatay Digong. Ito pong pagmamahal natin kay Sara Duterte, ito pong pagtaas ni Sara Duterte sa mga rating, malaking bahagi po niyan, namimiss natin yung uri ng leadership na binibigay ng mga Duterte. Yung Duterte kind of leadership, yan po ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Kaya po, mataas po si BP Sara, kaya mahirap pong talunin. Partida pa yan. Ito pa po. Kasi akala nila, ang mga Pilipino madaling makalimot Akala nila tama yung sinasabi na ayaw ng Pilipino sa war on drugs. Hindi nyo ba naintindihan hanggang ngayon? Yung mga anti-drugs, ang bababa sa rating? Nasa na si Risa Ontiveros? Tumaas na ba ang rating ni Risa Ontiveros? Gusto ng Pilipino ang war on drugs.
Opo, kaya po plus 72. Dissatisfied pala, dissatisfied. Maraming salamat, Amik, sa pagtatama. Okay. Dito naman po, no? Baka sabihin nyo naman, ano lang yan eh, SWS. Okay. Dahil wala pong net rating itong Pulse Asia, ikukumpara lang po natin yung approval rating ng December 2025. Okay. At trust rating noong December 2025, kay Tatay Digong, approval rating niya noong December 2019, first 3 years, at December 2019. Yan. Trust at approval rating. Taglit lang. Meron lang akong i-on ko lang yung ads dito sa kabila. Sayang naman. Daldal ako ng daldal, walang ads. I-on lang natin. Okay, balik po tayo sa inyo, no? Ito na po. Dito naman po sa Pulse Asia, kasi ayaw nila yung survey kay Tatay Digong kay BP Sara pala eh. Kumpara natin president to president. Noong December 2019, ang trust rating ni Pangulong Duterte 83%. Samantalang si BBM 32%. Ang laki po, mas mataas pa po yung distrust rating. 83% si Tatay Digong, 32% lang si BBM. Pag minenos mo yung distrust, negative 15 si BBM. Dito naman po, mas malaki po ang tambak dito sa approval rating. Ang approval rating ni BBM, 34% lamang, December 2025. Samantalang si Tatay Digong, 87%. Pucha, halos sa bawat 10, siyam ang naniniwala kay Tatay Digong. Ngayon, kinumpara na natin, president to president. Hindi na yung sinasabi nyo na president, vice president. Wala pa rin, Auntie Claire. Alam nyo, Auntie Claire, yung mga Pilipino na nakaranas ng Duterte leadership, hindi na ninyo pwedeng utuin ng tokis-tokis lang. Dahil naranasan na namin paano yung tunay na paglilingkod eh. Hindi na po uubra ngayon na siraan lang. Si Sara Duterte, walang H yung pangalan yan. Puking klaseng paninira yan. Sara without H yan. Kaya wag natin iboto kasi walang H ang pangalan niya. Oo ha, tawa sila ng tawa. Sara walang H. Sara without H. Anak ng pupa, yan yung pinakabugok na atake kay Sara. Walang H yung pangalan. Pangalan nga ni BBM, walang X eh. Pero sinabi ba namin na Marcos walang H? Walang X? Hindi namin sasabihin yun. Hindi naman kami bugok eh. Sara without H. Yan ang pinakamatino. Okay, alam ko kung sino nag-isip niyan. Yung nag-iisip para sa inyong lahat. Walang iba kundi si walang si Mr. Pogi na naging shooting ni Our Lady of Insertion. Yung kakaiba talaga mag-isip. Nakakabwisit ang putya. Sara without H, talo na yan kasi walang H. Si BBM nga, walang X eh.
Okay. Kahit kanino mo ikumpara, yung presidente mo, Anticlear, olats pa rin pagdating sa rating. Performance po ang pinagbabatayan, hindi po tokis. Yung sinasabi mo nagtatrabaho, resulta ang hinahanap namin sa trabaho. Katulad nito ni Bernadette Loimker. Maraming salamat sa $10 na pangkape. Yan, performance po. Hindi po yung pangako ang tuparan dito. Ilang tulay, ilang airport, ilang highway. Gaano karami ang hindi nagdroga. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang malita. Ayan. Okay na ba, Ante Claire? Kaya kahit na anong gawin mo, olats pa rin yung amo mo. Dahil talagang ganun eh. Olats eh. Baka may nakakalimutan lang tayo. Okay, eto po. Yung pahayag po, hindi ko po, hinahanap ko yung sinasabi ni Lacson kay Amy Marcos. Okay, eto pala no. Ito yung binibintang muna ni Senate President pro tempore Pampilo Lacson recently accused Senator Amy Marcos of having at least 2.5 billion and possibly up to 3.5 billion in allocables in the national budget. Lacson claims these are new form of pork barrel funds and questioned her moral ascendancy to criticize the budget while benefiting from such allocations. Di ba? Yan po teka lang. Balik lang natin yung kanina. Kung allocables ang bagong pork barrel, malinaw po ayon po sa Cabral files nito ni Congressman Libiste, ang tanging walang pork barrel noong 2025 ay etong mga Duterte congressman. Si Pulong, si Ungab, si Bebot, ano na nga ang apelyido ni Bebot? Alvarez. Bebot Alvarez, tsaka yung isa na hindi ko na maalala ang pangalan. 4 lang po yung wala raw allocable. So 4 lang po yung walang kakayahang nakawin. Ibig sabihin, hindi ka makakaporsyento kasi wala kang allocable. Ano ang i-allok mo sa mga namimigay na porsyento ng mga kontraktor kung wala ka namang kontrata o kung wala ka namang nakaalat na pwedeng gawin sa distrito mo. Kaya natitiyak natin na malinis sa pinakamaraming budget, malilinis po ang mga Duterte congressman. Ngayon, eto po, ang sinasabi naman to ni Ping Lacson kay Senator Amy Marcos, huwag kang magmalinis. Senator Amy Marcos, dahil may allocable ka. Yung allocable, yun po yung bagong pork barrel, no? May allocable ka na 2.5 up to 3.5 billion pesos. Kung may allocable nga si Amy, dapat talagang hindi siya magmalinis. Pero sinagot po yan ni Senator Amy Marcos.
Hayaan nyo lang sila. Huwag niyong damdamin, hindi nga tayo dinadamdam ng mga trolls eh. Alam niyo ang attitude sa mga trolls, ha? Pinagkakaperahan nila tayo, bakit naman kayo mamomblema sa kanila? Sila mamomblema dahil huling pagkakapera na nila to. O, pag nawala na si BBM, sino pa magpapasweldo sa mga yan? Babaliktad sila sa Duterte? Baka magulat sila, walang bayad sa Duterte. Eh yung mga leader nga nila, marami dyan mga pro-Duterte. Dahil sanay sa pera, hindi kinaya na maging Duterte supporter na walang bayad. Sanay sa bayad eh. Huwag niyo problemahin masyado yung mga troll. Isipin nyo na lang na pag may mga pumasok na trolls, ano yan, pinagkikitaan ni Badong. Okay, eto po. Maganda yung sagot mismo ni maganda yung sagot mismo ni Amy Marcos ang ating pakinggan. Asa na ba? Amy, nawala ka na yata. Eto po. Sinagot ni Senator Amy Marcos ang mga hanas ni Senator Ping Lacson. Mga na to, yung mga salita ang badingdong na to. Alam nyo to si Amy Marcos. Maraming tropang badingdong to eh. Kaya lang, bakit hanas? Ang ibig mo sabihin, Amy Marcos, Senator Amy, teka muna, tumigil na yata ako. So, nakatigil ba ako? Ayun, hindi naman. Ibig mo sabihin, pinariringgan mo si Senator Lacson, bakit mo siya, yung language mo, bakit pang bading na language ang binabato mo kay Senator Lacson? Senator Amy, may pinahihiwatig ka ba? Okay. Eto po, sabi ni Senator Amy Marcos, medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat yan ay wish list na binigay sa DPWH Central Office. Ayan, wala naman pong masama sa wish list, di ba? Sabi ni Senator Amy Marcos, magwi-wish ka na gusto mong magkaroon ng mga proyekto. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon lahat FLR or for later release? Kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat nila Bongo, Bato at Robin. Ayun. Zero na naman pala. Yung mga oposisyon. Ay, hindi po yung nagkukunwaring oposisyon. Hindi po si kasi laging bukang bibig nila Risa Hontiveros na sila daw yung oposisyon. Ito po yung tunay na oposisyon sa Senado noong 2025. Sila pa lang po. For later release, zero kaming lahat nila Bongo, Bato at Robin. Ang tsakit naman. At malay ko ba sa allocables ng admin, sa aming dalawa, hindi ako ang abogada ng Malacanang. Grabe naman, Senator Amy. Hindi mo lang inakusahan na nag-aabogado sa Malacanang si Senator Ping Lacson. Ang tawag mo pa sa kanya, abogada? Antindi mo naman, Senator Amy, huwag kang ganun. Dating general yan, abogada ang tawag mo. Parang masyadong gigil itong si Senator Ping sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. Yan po ang pahayag ni Senator Amy Marcos sa bintang ni Ping Lacson na meron siyang allocables na 2.5 to 3.5. Wala raw po dahil hindi nakarating sa kanila yung for later release. Zero. Zero na sa Kongreso ang mga congressman na Duterte. Zero pa sa Senado ang mga
Duterte senators. Anong masasabi natin mga kababayan? Tayo po ay hindi nagkamali sa mga sinusuportahan dahil walang chance na magnakaw kung zero ang allocables mo. Maganda yung sinabi ni Margas World. Para daw maintindihan ni Senator Lacson ang kanilang banter. Kaya sinagot siya ni Senator Amy in a language they would both understand. Zero. Ano ba sa zero yung salitang bading sa zero? Dapat yung zero ginawa mo na rin pang bading. Okay. Ang point po dito, ngayon po nalalantad sa atin na halos lahat magnanakaw sa congressman, halos lahat magnanakaw sa senador. At ang mga nanatiling malinis at nakaka-proud po na sinuportahan po natin yung mga Duterte senators. Okay na ako sa wali pero walang yaka argo. Backlog daw, backlog. Bawal sabihin niya bawal sabihin niya sa YouTube. Yung pinakabait-baitan sa kanila, yung pinakalinis-linisan, ang Nuestra Señora de la Our Lady of Insertion, si Risa Ontiveros, ay 3 bilyon ang insertion. Yan ang mga naglilinis-linisan. Yung mga tunay na malilinis. yung Alang hindi naman po salitang bakla yun. Salitang pambukol yun eh. Okay. Kaya dalawa po ang ito talaga si Senator Amy na presidential spokes, Pinky Castro na nilagay oh. Ano ba naman yan? New normal. Pinagpalit po yung muka. Ang tanong, mag-iimbestiga pa ba kayo sa Blue Ribbon Committee? Yun sanang gusto namin imbestigahan ninyo eh. Senator Ping Lacson, kailan uli kayo mag-iimbestiga? Aba, nakakalimutan nyo yata yung inyong trabaho. Pinakamalaking to, pinakamaganda po na trabaho ninyo yan, yung mag-imbestiga ulit kayo sa Blue Ribbon Committee. Okay, eto po, may sinabi na naman to si Redon. Eto si Redon talaga, nakakatuwa tong tao na to eh. Tao! Nabigla lang po sa pagtatanong. Tao ba si Redon? Huwag kayong ganun. Anong tao ba to si Redon? Walang ganunin. Ayun naman no. Eto po, Bicol Saro Party List Representative Terry Tao Redon. Said, daw sa pinagtabi nyo pa yung picture ni Redon tsaka ni BP Sara. Bicol Saro Party List Representative Tao Terry mukhang tao Redon said the House of Representatives simply cannot ignore the serious allegations made by Ramil Madriaga against Vice President Sara Duterte, whom the lower chamber impeached during the previous 19th Congress. Ayan po, hindi raw po pwede na ipawalang bahala. Ito pong seryosong aligasyon ni Madriaga dito po laban po kay BP Sara Duterte. Ano ba tong seryosong aligasyon na to? Na kaklase niya si BP Sara? Nung panahon na si BP Sara ay high school pa lang, kaklase niya sa law school?
Yun ba? Na si BP Sara na may kaisa-isang picture kasama si Redon, si si Madriaga ay napakamalapit at ang tanging ebidensya nyo ay kaisa-isang picture na kinunan nung panahon ng inaugurasyon ni BP Sara. Close na close pala talaga dahil may kaisa-isang picture. Very close talaga yan. Isa lang po ang picture nila. Dahil Pima says mo kami sa comment kay Redon, magkape ka ba dong? Pinasaya mo kami sa comment kay Redon. Matagal na pong tahimik si Tamba, wag po kayo mag-alala. Hindi na po kakaiba yan. Maraming salamat kay Dara Bernal, 236 sa $499 na pangkape. Yan lang po muna, no? Kami po, okay po sa amin yan. Welcome, very welcome po yan, Congressman Redon. Katulad po ng very welcome sa amin yung pag-imbestiga mo sa Blue Ribbon, dito po sa Dolomite Beach. Welcome na welcome po sa amin yan. Ipaglaban mo Redon yung dati mong taihan na Dolomite Beach ay nilinis at ginawang pasyalan ng Duterte. Kaya dapat tutulan ayon sa mga dugyot na katulad ni Redon. Yung mga dugyuters na katulad ni Redon na tumututol sa kagandahan ngayon ng Dolomite. Ito naman po, iimbestigahan si Madriaga na talagang kaano pa lang, no? Kapapakilala pa lang kay Tatay Digong, pinagtiwalaan na kagad. Yan po ay welcome sa amin dahil alam nyo po, yung mga tao pong nagsisinungaling, pag ang mga nagtatanong sa kanya, yung mga reporter po ng bayarang media, no? Hindi po makikita nagsisinungaling dahil mga kakampi. Pero once na tinanong po yan ni Congressman Marcoleta, nila Congressman Irice, nila Congressman Kiko Barsaga, at iba pang congressman na talagang hindi makapaniwala na si BP Sara ay very close dahil ang patunay na pagiging close niya kay BP Sara ay kaisa-isang picture na mismong ang DILG Secretary John Vic Remulla. Ito pala si John Vic Remulla matulis ka rin sir tinanong siya ng co-host niya meron palang programa yan. Bagong host nila si Rufa May. Rufa May Quinto. Si Buba. Buba ba si Rufa May? Siya ba yung Buba? Si Rufa May Quinto na napakagandang babae. Tinanong po siya Sir, ano po ba ang pwede kong itawag sa'yo? Sabi ni Rufa May, ano daw ang pwedeng itawag sa kanyang co-host na DILG? Sir ba? DILG ba? Ang sagot ba naman ng ating secretary ng DILG ay love or sweetheart? Wow! Ang lupit mo naman. Ang lupit mo, John Vic. Tinatanong siya, Sir, ano po itatawag ko sa inyo? Love or sweetheart na lang. Rufa May. Rufa May. Love or sweetheart na lang daw ang itawag mo kay Sec John Vic. Matulis ka rin, sir, ha? Isa kang tulisan. Masyado ka matulis, sir. Okay. Ayon po kay John Vic Remulla, ano na nga ba yung pinag-usapan natin? Ayan, yung kay Redon, no? Ayan, yung kay Madriaga, di ba? Ayon nga po kay John Vic Remulla, hindi totoo na dinalaw ni BP Sara itong si Madriaga. Mismong yung kakampi mo na, Madriaga, nagsasabi na hindi totoo yung mga pinagsasabi mo. Kaya yan po, madali pong hulihin
Kung gusto po nilang isalang dyan si Madriaga, madali pong hulihin yan ng mga kaalyado natin. O kahit yung mga hindi kaalyado, yung hindi po makapaniwala sa kasinungalingan. Yan naman po si Erice, hindi naman po natin kaalyado yan. Ayaw niya lang po, parang si Rowena Guanzon yan. Dilawan po yan. Pero ayaw po nila na niloloko sila ng mga tao. Hindi po nila maatim. Yung mga niloloko sila o nakikipagbulahan. Thank you very much kay Miss Judge sa 125 pesos na pangkape. Iyan. At yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Pakape po tayo.